Napakamot si Michael sa ulo na malalang hindi niya maaaring samahan ng dalaga hanggang sa loob ng banyo. Nilingon niya ang pinsan ngunit busy ito sa katawagan. Michael, ako nang sasama sa kanya sa loob. Nakangiting voluntary ni Amanda. Wag na at nakakahiya sa'yo. Nahihiyang tanggi ni Asunta. Kaya ko naman, di ka dapat mahiya sa akin dahil magiging asawa na ako ni Michael at kaibigan ka naman niya. Isa pa, sa banyo rin ang punta ko kaya hindi nakakaabala. Dito lang ako sa labas. Tumango si Asunta at hinayaan nang si Amanda ang magtulak ng wheelchair niya sa loob ng restroom. Pati pagtayo niya mula sa wheelchair, hinayaan siyang tulungan siya ng babae. Salamat. Welcome. Gusto mo ba samahan kita hanggang loob ng cubicle? Pagmamagandang loob pa rin ni Amanda. Ngumiti si Asunta at umiling. Kaya ko na. Gumamit ka na rin ng banyo? No, hihintayin muna kitang makalabas bago magbanyo din. Baka kasi may maglikot sa wheelchair mo. Naghibit balikat si Asunta at mabagal na pumasok sa isang cubicle gamit ang tungkod. Mabuti na lang walang ibang tao sa banyo. Bago tuluyang maisara ang pinto, nakita niyang may isang babaeng pumasok at nakasuot pa ng mask. Napangiti si Amanda na magsara na ang pinto ng cubicle. Inintay niya munang makapasok sa kabilang cubicle ang babaeng bagong dating bago sinakatuparan ng plano. Mabilis nang kinuhang mineral water ni Asunta na nakalagay sa parang pocket ng wheelchair. Tinukot ang isang powder na nasa bag at dali-dali pinatak sa mineral water ni Asunta. Okay ka lang ba dyan? Tanong ni Amanda habang inaalok ng marahan ang inuman nito sa binalik na sa lagayan sa tabi ng armchair. Nang bumukas ang pinto ng cubicle, mabilis niyang inalalayan si Asunta na makabalik ng upo sa wheelchair pero naghugas muna to ng kamay. Okay na ako, salamat. Dito ka na lang at mabilis lang ako magbanyo. Pumasok siya sa kabilang cubicle. Agad nagpadala na message kay Aldo at nagkunwari lang siyang umihi. Tinangoan ni Asunta ang babaeng lumabas sa kabilang cubicle. Nag-sign thumbs up lang at tahimik nang lumabas ng banyo. Ilang sandali pa pumasok si Jamaira. Tapos ka na bang gumamit ng banyo? Tanong na Jamaira. Yes, sinihintay ko na lang si Amanda. I see. Sinundan kita dito at di mapakali ang mahal mo sa labas. Biro ni Jamaira sa dalaga. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng isang cubicle. Kung ganon, totoo ang sinasabi ni Ramil na mahal siya ni Asunta? Eksahiradong bulala si Amanda. Pumalatak si Jamaira at parang nabingi siya sa sobrang lakas ng boses ng babae. Bakit ba naman nasabing si Ramil ang tinutukoy ko na mahal ni Asunta? Hindi ba? Parang napahiyang tanong din ni Amanda. Siya lang naman kasi ang alam kong nagsabi kanina na nagmamahalan sila ni Asunta bago pa mangyari ang aksidente. Inawakan ni Asunta sa kamay si Jamaira at makahulog ang tingin ang ipinukol dito. Pinararating na dito na huwag babanggitin si Michael at hayaan na sa kung anong iniisip ni Amanda. Napairap si Jamaira nang mabasa ang laman na isipan ni Asunta. Fine. Tara na sa labas at magandang maglakad ngayon sa dalampasigan. Masigla na ang tura ni Jamaira. Napasimangot si Amanda at inagawan siya ng papel ni Jamaira. Pero okay lang. Ayaw na rin naman niyang magpagod sa paglalakad habang tulak ang lampang si Asunta. Agad inagaw ni Michael ang handle ng wheelchair mula sa pinsan. Okay ka na ba? Nakangiting tumango si Asunta. Nakita niyang sumunod na sa kanila si Aldrin at Ramil. Nagmamadali sa paglalakad si Amanda at lumapit kay Michael. Pare, ako lang tutulak sa wheelchair ni Asunta at mukhang pagod na ang fiancé mo. Agaw ni Aldrin sa handle ng wheelchair. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang lalaki nang biglang tumigil sa tabing dagat. Pinag-aagawan na naman siya ng mga to. Pagtingin niya kay Amanda, alam niya nag-iisip ito kung paano mapunta doon ang atensyon ni Michael. Babe, hayaan mo na siya kay Aldrin. Humigpit ang hawak ni Amanda sa braso ng binata. Si Asuntang nahiya sa nangyayari at pinagtitinginan sila ng mga taong nasa paligid. Kapansin-pansin kasi ang pag-aagawan sa kanya ng dalawang lalaki tapos may buntis. Michael, si Amanda lang asikasuhin mo. Gusto ko rin makausap na masinsinan si Ramil. Pakiusap niya sa binata. Natawa si Ramil sa narinig at sumasang-ayon lahat sa plano nila. Pero wala akong tiwala sa kanya. Mariing tutol ni Michael. Alam kong ayaw mo sa akin dahil naging kaagaw mo sa puso ni Asunta. Pero wala kang karapatang panghimasukan ng gusto niya kahit may sakit pa siya ngayon. Karapatan niyang makipag-usap sa iba upang may maalala sa nakaraan. Galit na sikmat ni Ramil kay Michael. Michael, huwag kang mag-alala at nasa paligid lang kami.
Tama si Ramil, hayaan mo makipag-usap si Asunta sa iba. Payo ni Jumaira sa pinsan. Tumingin muna si Michael sa paligid. Nang makita si Jerome, napabuntong hininga siya. Narandon si Johnny na lihim nagmamasid sa paligid. Hinarap niya si Ramil at binantaan. Kapag may nangyaring masama kay Asunta, hindi kita palalampasin sa pagkakataong to. Matapang na nakipagsukatan ng tingin si Ramil kay Michael. Mahal ko si Asunta kaya hindi ko hahayaan na mapahamak siya. Babe, tama na. Hayaan mo na silang dalawang makapag-usap. Gusto ko sa bandaron. Hinilala ni Amanda ang binata sa kamay upang makalayo kina Asunta. Magpapahangin na ako mag-isa at maghahanap na rin ng kapareha. Pabirong paalam ni Aljen. Tumingin si Asunta kina Jumaira. Umuputo sa buhangin kasama ng asawa at di kaanong lumayo sa pesto niya. Asunta! Pukaw ni Ramil sa dalagang tahimik lang nakatanaw sa dagat na may maliliit na alon. Nilingon niya si Ramil. Medyo malamlam ang liwanag sa kinaroroonan nila dahil sa ilaw na nilalagay ng naturang resto. Nagbukang romantic ang paligid dahil doon at bagay sa mga couples na tumatambay doon. Naniniwala ka na bang mahal kita? Hindi ko pa alam, Ramil. Gayunpaman salamat sa pagmamahal. Malungkot nang umete si Ramil sa dalaga. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala at hindi ako susuko. Gagawin kong lahat upang maalala mo ko, kasama ng pagtibok ng puso mo para sa akin. Totoong nalungkot si Asunta habang nakatitig sa kaibigan. Di niya lubos na isip noon na maging kaaway ito. Ang ganda ng adhikain ng grupong binuo nila noon. Di niya naisip na magiging daan ang organization nila para sa ikapapahamak ng lalaki mahal niya. Paano nauwi sa pagmamahalan ng pagkakaibigan natin? Sandaling natigilan si Ramil at naging mailap ang tingin sa dalaga. Tumikhim siya bago nagsalita. Ako ang naging sandalan mo, lalo na kapag nalulungkot ka dahil hindi kayang suklian ni Michael ang pagmamahal mo sa kanya. Ganon tayo ka-close? Yes, kahit sa field magkasama tayo as volunteer. Napatango-tango si Asunta at sa puntong yon, tama ang sinabi ni Ramil. Kaya nga hindi niya akalaing maisisipan siyang gawa na masama ng kaibigan. Uminom ka muna ng tubig. Napatingin si Jumaira sa gawin nila Asunta at malakas ang pagkakasabi ni Ramil sa huling kataga. Nakita niyang kinuha nitong tubig na nakakabit sa handle ng wheelchair. Thank you. Pilit nang umiti si Asunta sa lalaki at tinanggap ang tubig. Walang pag-aalinlangang ininom iyon. Lihim na napangiti si Ramil na makita, lumunok na ang dalaga ng tubig. Medyo malayo na sa kanila sina Michael at sinadya iyon ni Amanda. Sina Jumaira mukhang may sariling mundo na rin kasama ng asawa nito. Tumingin pa siya sa paligid upang siguraduhin na walang ibang bantay sa dalaga. Nakita niya si Alden na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila at tinanguan siya. Humawak si Asunta sa ulo niya at mukhang biglang nahilo. Alam niyang may nakabook na room para sa kanila doon sa hotel. At balak ni Michael doon na sila magpapalipas ng gabi. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Ramil sa dalaga nang mapansin ang paghawak ito sa ulo. Nakapikit ang mga matang umiling si Asunta. Iyahatid na kita sa magiging silid mo. Mabilis niyang hinawakan sa kamay si Ramil na tangkang itutulak na ang wheelchair niya. Di siya maaaring umalis kasama to na hindi alam ni Jumaira. Jumaira, pakisabi nilang kay Michael, gusto ko na magpahinga. Nalingon ni Jumaira si Asunta at ngumiti. Gusto mo ba samahan na muna kita? Huwag na, ihatid na lang ako ni Ramil. May pag-aalinlangan tumango sa Jumaira. Di naman siguro gagawa na masama ni Ramil si Asunta, lalo na't nasa paligid lamang sila. Pagtingin niya kay Michael, mukhang abala to sa kausap ito sa cellphone habang nasa tabi lang si Amanda. Nakangiting tinulak na ni Ramil ang wheelchair ng dalaga pabalik sa hotel. Alam niyang di pa ganon katindi ang tama ng gamot kay Asunta, kaya may oras pa. Nangunot ang noon ni Jerome na makita, pinasok ni Ramil si Asunta sa hotel. Mabilis siyang tumayo mula sa kinaupuan, ngunit may biglang lumapit sa kanya. Pre, may lighter ka ba? Napatitig si Jerome sa lalaki at agad na nakilala ito. Di ako naninigarilyo. Lalagpasan na sana niya to, ngunit pinigilan siya sa braso. What are you doing? Nagdududa niyang tanong dito. Alam niya nakita nitong pinasok si Asunta sa loob, ngunit hinayaan lamang nito. Huwag mo siyang alalahanin at okay lang siya. Makahulugang bulong ni John Ray. Lalo lamang nangunot ang noon ni Jerome. What do you mean?
Tulungan mo na lang akong mapigilan si Michael sa pagsunod sa loob. Pabulong pa rin ani Johnny at tumingin sa paligid. Pasimple rin tumingin sa Jerome sa paligid at napansin muli na may kahina-hinalang kilos ng kalalakihan na nakihalubilo sa mga sibilyan. Huwag kang mag-alala, walang mapapahamak. Hayaan muna natin silang isipin na walang nakakapansin sa kanilang mga kilos. Pero mahina pa si Asunta at may tao kaming nakanda na sa silid. Halos pabulong pa rin tugon ni Johnny. Sabihin mo muna sa akin ano ang nangyayari. Di pa rin buo ang tiwala ni Jerome. Let's just say, sasabotahihin namin ang masamang balak nilang gawin kay Asunta. Humulma ang nakakalokong ngiti sa labi ni Johnny. Di pa rin kumbensido si Jerome sa lalaki, pero nang maalala itong nagbigay warning kay Michael ng panganib ang hatid ni Ramil kay Asunta, unti-unti siyang nag-relax. Make sure bigyan mo ako ng mas malinaw na paliwanag mamaya. Tumango si Johnny, tinapik sa balikat sa Jerome, bago nagmamadaling umalis na. Ngayon lang din kasi kumpirmadong masamang balak ng kalaban, kaya ngayon lang siya humingi ng tulong mula sa tao ni Michael. Di maaaring makatunog si Michael at baka masira ang lahat ng plano. Kailangan nilang kumilos ng normal upang tuloy lang sa pagsagawa ng kabalbalan ang kalaban at malikom nila. Matapos makipag-usap ni Michael sa ina, lumingon siya sa gawin ni Asunta. Ngunit di niya makita ang dalaga kaya agad siyang nabahala. Ouch! Daing ni Amanda, hawak ang binti. What's wrong? Talong ni Michael at tinalalayan makatayo ang dalaga. Bigla akong pinulikat. Naiiyak na daing ni Amanda at kumapit na mahigpit sa braso ni Michael. Napamura sa isipan si Michael at tinawag si Jamaira na naglalakad na papalapit sa kanila. Nasaan si Asunta? Mariing naglapat ang mga labi ni Amanda dahil sa inis. Siya ang kasama ng binata at nakikitang may dinaramdam. Pero si Asunta pa rin ang hinahanap. Nagpaalam siya kanina at gusto nang magpahinga sa silid niya. Paliwanag ni Jamaira. Pero bakit hinahayaan ninyo na si Ramil lang kasama niya? Bahagyang tumaas ang timbre ng boses ni Michael. Bro, huwag kang magagalit sa asawa ko. Kaya nga kami lumapit sa iyo ngayon. Mahinahong saway ni Richard kay Michael at hindi gustong pinapagalitan ang asawa niya. Sorry. Mukha namang nahimasmasan si Michael. Ouch, Michael. Lalo pang kumirot ang binti ko. Lumalakas na ang daing ni Amanda dahil hindi naman siya iniintindi ng binata. Ang mabuti pa, dalhin mo na rin yan sa silid niya bago mapuntahan si Asunta sa kanyang silid. Nakakaunawang utos si Jamaira sa pinsan habang nakatingin kay Amanda. Mabilis na binuhat ni Michael si Amanda upang mapabilis na sa pagpasok sa hotel. Nakasalubong niya na si Jerome at binigyan to ng makahulugang tingin. Pinapatingnan niya kung nasaan na si Ramil. Tumango to sa kanya kahit papaano, nabawasan ang kaba ng dibdib niya. Lihim na napangiti si Amanda habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Ang sarap sa pakiramdam, nabuhat siya ng lalaking mahal niya. Alam niyang napapatingin sa kanila at ang mga taong nadaraanan nila. Mukhang sweet couple silang tingnan ni Michael ngayon. Pagkarating sa elevator, binabanan ni Michael si Amanda. Nasa third floor kasi ang room na nakalaan para sa kanilang tatlo. Napatingin siya sa pinto ng elevator nang may humabol at sumakay din. Sa una hindi niya to pinansin pero bigla tong naglabas ng pabango at nag-spray sa paligid. Hey, what are you doing? Sita ni Amanda sa babae habang nakatakip ang palad sa sariling ilong. Sorry pero hindi ko gustong amoy sa paligid kaya nag-spray ako. Anang babae at muling nag-spray. Excuse me, bawal sa pabango ang kasama ko dahil buntis kaya't pakiusap. Tigilan mo ng pagsispray. Pakiusap ni Michael sa babae. Sorry din pero may allergy din ako sa amoy ninyo. Matari na turan ng babae habang nakatakip ang isang palad sa ilong nito. Magsasalita pa sana si Michael ngunit bigla parang nahilo siya. Babe, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Amanda. Para siyang ngungo magsalita dahil pati bibig tinakpan ng sarili nitong kamay. Inalog ni Michael ang ulo dahil naging blurry na ang paningin niya. Para nanghihina din siya sa hindi mawaring dahilan at nagkakaganon siya. Sorry, hindi ko alam malaking epekto sa inyo ng pabango ko. Hayaan ninyong tulungan ko kayo hanggang sa makapasok sa inyong silid. Pagmamagandang loob ng babae. Thank you. Pasalamat ni Amanda sa kanilagay sa balikat na isang braso ng binata. Mula sa kinatatayuan, kitang-kita ni John Ray ang pagdala ni Amanda kay Michael sa silid nito, kasamang babaeng sure siyang kasabwat.
Hinintay niya lang makalabas ang babae, tsaka tatawagan ng contact. Ngunit nangunot ang noon niya at tinatuloy ang gagawin na makita si Aldrin at pumasok sa silid ni Michael. Tulog na ba? Tanong ni Aldrin kay Amanda na makitang nakahiga sa kama. Si Michael, pikit ang mga mata. Oo, bakit pumasok ka pa dito? Sita ni Amanda sa huli. Gusto ko lang masiguro na gawa mo ng tamang trabaho mo. Wala ka bang bilib sa akin? Ines na sumbat ni Amanda sa lalaki. Naniniguro lang. Maiksing oras lang talab ng gamot na spray sa kanya kanina. Ito ang ipainom mo sa kanya pagising niya upang di kanya matanggihan sa gusto mong gawin sa kanya. Nakangiting tumango si Amanda saka inihalo sa tubig ang powder na gamot. Sinadya ni Aldrin namang 1 oras lang bisa ng pampatulog kay Michael at tama lang natapos na si Ramil at Asunta sa pagpapasaya sa isa't isa. Aalis na ako. Kapag may problema, tawagan mo ako agad. Nasa kabilang silid lamang ako. Paalam ni Aldrin saka ang silid naman ni Asunta ang sinilip niya. Nagpasalamat muli si Asunta kay Ramil matapos siyang maihiga sa kama. Salamat, maaaring mo na akong iwan. Dito lang ako at babantayan ka. Baka kasi lumala ang masamang pakiramdam mo. Ang init. Daeng ni Asunta habang hinahaplos ang sariling braso at leeg. Napangisi si Aldrin na marinig ang reklamo ni Asunta. Di na siya tumuloy sa loob. Ang ganda ng mood niya kahit pa sumasama ang pakiramdam niya. Para siyang magkakasakit sa isipin gagalawin ni Ramil ang dalaga. Siya dapat ang nasa posisyon nito ngayon, ngunit hindi maaari. Mas maniniwala si Michael na willing binigay ni Asunta ang sarili nito kay Ramil dahil nasabi na kanina ng lalaki na mahal na rin to ni Asunta. Ramdam ni Ramil na kasilip si Aldrin. Iniintay lang niyang makaalis si Aldrin na nasa pintuan bago nilapitan ang dalagang namimilipit na dahil sa init. Asunta, nandito lang ako. Tubig! Halos pabalong ni Asunta. Hindi mo kailangan ng tubig at kaya kong ibsan ang uhaw na nadarama mo. Mukhang sabik na niyakap niya ang dalaga at hinalikan ito sa leeg. Ramil, what are you doing? Nangihinang tinulak niya ang lalaki palayo sa kanya. Nung ayaw pa rin siyang pakawalan, kinagat na to sa kamay. Ah, shit! Napakawalan niya ang dalaga dahil ang lakas ng pagkakakagat nito sa kanyang kamay. Ang sumunod na pangyayari, kinagulat niya rin. Shit, ano nangyari? Nangapa si Ramil at biglang nawalan ng ilaw. Ang dilim ng paligid at wala siyang maaninag. Mahina siya sa dilim kaya hindi niya makapa ang dalaga. Mabilis niyang dinukot ang cellphone na nasa bulsa para magsilbing ilaw sa paligid. Hiningal si Asunta bago nakapasok sa banyo upang takasan pansamantala si Ramil. Ayos lang. Po ba kayo, ma'am? Hindi na siya nagulat pa na may biglang nagsalita sa likod niya. Nilingon niya ito at tumango. Ikaw, ready ka na ba at magiging okay ka lang? Tumango ang babae, ginulo ang buhok upang matakpan ang mukha. Asunta, yahoo! Huwag mo nang pigilan pang sarili mo. Huwag kang mag-alala at magiging gentle ako sa pag-angkin sa'yo. Kinilabutan si Asunta at ang manyak na tingin ng kaibigan. Napapitlag siya ng pilit itong binubuksan ng pintuan. Ma'am, dito na po kayo at ako na pong bahala sa kanya. Inalalayan ng babae si Asunta na maipasok sa shower room at doon muna pansamantala. Pagkasara ng glass door, saka dilampot ang pang-spray. Napangisi si Ramil na mabuksan na ang pinto. Gamit ang cellphone, inilawan niya ang loob ng banyo. Na makitang nakasiksik na katawan ng dalaga sa isang sulok, mabilis na rin tong sinunggaban. Ngunit laban na naman ito at may inispray pa sa mukha niya. Mariin niyang naipikit ang mga mata, kinusot dahil nangati. Nang maimulat naging blurred na ang paningin kaya hindi na nga maaninag pa na maayos ang mukha ng dalaga kahit na ilawan niya. Kahit nanlabo ang mga mata, hinawakan niya sa braso ang dalaga at hinila pabalik sa kama. Mukhang lalong tumalab ang gamot dito at di na magawang manlaban pa. Napangisi siya na makitang kusa na tong naghubad ng damit. Parang umiikot ang paningin niya pero hindi niya na yon pinansin. Ang mahalaga, maangkin na niya si Asunta kahit na hindi yon ang nasa usapan. Dahan-dahan umakbang si Asunta palabas ng banyo, sumilip sa pintuan. Bumalik na rin ang ilaw kaya't malayo niyang nakikita ang nangyayari. Gusto niyang matawa na makitang hinahalikan ni Ramil ang unan. Ang galing ng gamot na ginamit dito para nagkikreate yun umano ng illusion sa taong nagamitan ng gamot. Ang buong akala ni Ramil tao ang niroromansa nito ngayon.
Ilang sandali pa bumagsak na nga ito sa kama. Ma'am, lumabas na po kayo ng silid at isasagawa na namin ang plan B? Ngumiti si Asunta sa babae at nagpasalamat. Hindi na siya umupo pa sa wheelchair at ang totoo ay naglalakad na siya ng tuwid. Hindi na masakit ang paa niya, tanging sugat na nga lamang sa ulo ang kailangan pang ingatan. Ang braso niya okay na rin naman. Nagmamadali na siyang lumabas na makita, hinuhubaran na ng babaeng tao ni John Reese Ramil. Paglabas niya, sinalubong siya ng kaibigan kahit na inaalalayan. Walang ibang tao sa hallway at mukhang ang tao nila Ramil ay umalis na. Ayos ka lang ba? Tanong ni John Reese sa kaibigan. Oo. Si Michael. Nasaan si Michael? Nag-alala siya ng bigla. Dito ka muna sa silid na nakalaan para kay Amanda. Huwag mong alalahanin si Michael at pinakilos ko na sa Jerome. Nakahinga na maluwag si Asunta. Sandaling umupo siya ng kama at iniwan siya ng kaibigan para tumulong kay Jerome. Di na natuloy pa ni Amanda ang paghuhubad ng damit para magpalit sana ng nighties at may kumatok. Naiinis na pinagbuksan sa pag-aakala na si Aldrin ang bumalik. Ngunit kinabahan siya at si Jerome ang nabungaran niya. Anong kailangan mo? Mataran niyang tanong sa lalaki. May kailangan lang po ako kay Sir Michael. Tulog na siya at bawal istorbohin. Nalakihan niya ang butas sa pinto at pinakita kay Jerome na nakahiga si Michael sa kama. Kayo na lang po kung gano'n ang pumunta sa silid ni Asunta. Nangunot ang noo ni Amanda. Bakit? Ano naman pakialam ko sa babaeng nun? Nainis siya, ang akala niya wala nang problema doon. Ngunit mukhang pawalpak si Ramil. Alam ko po na napansin niyo si Ramil. I-check niyo na lang siya sa silid. Makahulugang turan ni Jerome. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Amanda at kinabahan na naman. Di niya alam paano nalaman ng tao na ni Michael ang pinsan niya si Ramil. Ang dami ng katanungan sa isipan niya, kaya naman nalito na siya. Di na nakapag-isip ng tama at nagkamali na rin. Nagmadali siyang lumabas ng silid. Walang salitang tinahakandaan patungo sa silid na inuuko pa ni Asunta. Di na sumunod pa si Jerome sa babae. Inahatid na lang to ng tanaw hanggang sa makapasok sa loob. Ilang sandali pa dumating si Asunta. Naratilin lang kayo sana sa inyong silid, Miss. Okay lang ako. Maaari ka nang magpahinga. Sisilipin ko lang si Michael at gusto ko makasiguro na okay lang siya. Tawagan niyo na lang po ako kung may problema. Huwag kayong mag-alala at secure na po ang paligid. Natutulog lang si Sir Michael. Nakangiting nagpasalamat si Asunta sa lalaki. Pagpasok niya sa loob, gising na si Michael. Mukhang uhaw na uhaw ito at agad dinampot ang baso na may lamang tubig na nasa bedside table. Aawatin niya na sana ito dahil hindi niya alam kung sino nag-prepare noon, ngunit huli na. Napahawak si Michael sa batok niya matapos mainom ang tubig. Ilang sandali pa, pinikit ang mga mata at nahilo na naman siya. Ngunit sa pagkakataong to, may kakaiba pa siyang nararamdaman. Parang may kunong init sa katawan niya, ang rumaragasang nananalitay sa bawat himaymay niya. Michael, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Asunta sa binata. Ilang ulit na napakarap si Michael bago tiningnan ang babaeng nagsalita. Ang akala niya ay nagkamali lamang siya ng pandinig. Na makita si Asunta nakahinga siya na maluwag, ngunit parang dumoble naman ang init sa katawan. Ang akala ko tulog ka na. Sinilip lang kita para masigurong ligtas ka. Nakangiting hinaplos niya ang pisngi ng binata at mukhang inaantok pa ito. Baby, I'm not feeling well. Mukhang nilalagnat na daing niya sa dalaga at hinawakan ng palad nito na nakalapat sa pisngi niya. Mabilis niyang sinalat ang noo ng binata gamit ang kaliwang kamay. Mainit nga ito at mukhang nanghihina. Baby, help me. Humigpit ang hawak niya sa palad nito at nagsusumamo ang tingin sa dalaga. Sa tingin niya may nainom siyang naging sanhi ng pag-iinit ng katawan niya. Naaawang niyakap ni Asunta ang binata, hindi niya alam kung ano nga bang nangyayari dito. Nakagat niya ibabang labi nang hinalikan siya nito sa leeg. Baby, I'm sorry pero I can't control myself. Nahigat niya ang hininga nang sinibasib na siya ng halik sa leeg ni Michael. Mukhang hindi siya nagkamali sa kutob niya kanina sa kung anumang meron sa ininom ni Michael. Mabuti na lang wala na ron si Amanda. Siya nang kusang humalik kay Michael sa labi at ayaw niya tong pahirapan pa. Alam niya kasi na habang pinipigilan nitong sarili, lalo lang iinit ang pakiramdam nito.
Napaungol si Michael nang malasap ang mainit na labi ng dalaga. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya ay lalo nagwawalang libido sa katawan. Parang nasasakal din siya sa suot kaya agad niya yung hinubad. Siya na ang humuli sa labi ng dalaga. Pagkahubad ng damit at sinibasib ng halik, lalo siyang ginanahan sa ginagawa na marinig ang mahinang ungol ng dalaga. Pakiramdam ni Asunta na hawaan na siya ni Michael at ang bilis ding uminit ng katawan niya. Pamilyar siya sa haplos ng kamay at halik ng binata. Di niya alam kung maalala siya ni Michael ang ganitong tagpo sa pagitan nila. Michael, dahan-dahan at wala namang aagaw sa akin. Halinghing niya at parang gutom tong sinubo ng salita ng dibdib niya. Nakakangilo ang sensasyong lumukob sa pagkababa niya at nakakabaliw ang sarap sa kakaibang kiliting na nanlalitay sa bawat himaymay niya.